Breaking news, BP Sara nangunguna pa rin sa survey. Naku po! Sa kabila ng walang tigil na paninira, sunod-sunod na atake at maging usapin ng impeachment na pilit ibinabato laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ay naku po, siya pa rin po ay nangunguna. Yo! Kawawa naman ho itong mga kalaban nito ni BP Sara Duterte. Isang malinaw na mensahe ang lumalabas sa pinakabagong survey. Nangunguna pa rin siya sa puso at tiwala ng maraming Pilipino. Ibig sabihin, sa kabila ng ingay ng politika at intriga ng kanyang mga kalaban at salot sa lipunan, hindi basta-bastang nagpapalinlang ang ating mga kababayan. Yan naman ang gusto ko sa inyo mga kababayan. Hindi kayo basta-basta nagpapaniwala sa kasinungalingan ng mga kalaban ng taong bayan. Yan po ay ang kamera at syempre nandiyan na rin yung kanilang ginagamit na pangbato ngayon na si Madriaga. Nakita pa rin nila ang tatag, prinsipyo, liderato na hindi kayang tibagin ng propaganda. Nakikita pa rin yan mga kababayan. Habang ang iba ay abala sa paninira, si BP Sara nananatiling matatag kahit tahimik. Tahimik man siya pero ramdam ang lakas ng kanyang presensya sa publiko. At dito ngayon mas lalo nagiging malinaw bakit nga ba sa kanila kabila ng lahat na lalong tumitibay ang suporta ng tao kay BP Sara. Anong nakikita sa kanya ng sambayanan? Hindi matanggap ng kanyang mga kritiko, mga banateros. Hihimayin natin yan. Dahil sa vlog na ito, dahil baka ang akala ng ibang napapahinaan na si BP Sara Duterte, kabaligtaran pala. Pero ito yan totoo Lalo lang nila siyang itinataas sa mata ng taong bayan. Kaya tutukan nyo ito dahil sa dulo. Naku po, meron tayong ikikwento sa inyong propaganda na ginagawa nila. May isang mabigat akong sasabihin na siguradong mapapaisip tayong lahat. Yung mga banateros, ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan po ang ating tema sa ating Banat Bay channel. Wala po tayong pinipiling kulay. Wala po tayong pinipiling politiko. Basta tama, pinapalakpakan natin. Pag mali, binabanata natin. Nagkataon talaga, tama si BP Sara Duterte, tama ang mga Duterte, at mali itong mga congressman at yung mga bitter sa kanya. Yung may mga utang, yung mga sinisanti ni Pangulong Duterte, yung mga hindi ipinartner ni Pangulong Duterte sa sarili niya bilang Vice President. Papansinin nyo, kaya nga meron ako napanood mga kababayan. Sabi doon sa napanood ko, alam mo, ang problema kasi, hindi yung impeachment. Hindi yung mga detalye ng sinasabi nila kay BP Sara Duterte. Alam nyo kung ano ang problema? Yung mga nag-aakusa, walang kredibilidad. Yun ang problema. Alam nyo, ang pagiging hipokrito ay naaamuy yan ng taong bayan. Naaamuy yan ng taong bayan kung talagang isang politiko o isang tao o isang sekta ay ginagawa lang ang paninira dahil sa merong interior motive o yung sabihin na nating selfish motive o meron silang dinadalabagang bitterness, ramdam na ramdam po yan ng taong bayan. Kitang-kita po ng taong bayan. Hindi po yan maitatago. Hindi po yan maikukubli sa pamamagitan ng walang saysay na hearing, sa pamamagitan ng paglabas ng mga bayarang witness, o di kaya mga scripted na akusasyon. Hindi po yan nadadala doon. Hindi po yan naitatago sa taong bayan. Kaya nga kitang-kita natin yung mga nangyayari. Kahit pilit na tinitwist ng mga bayarang media. Kasi alam naman natin, marami talagang bayarang media dyan. Tinitwist yung mga balita
yung mga naabutan ng mali-maleta na pinadaan sa mga PR. Alam natin yan. Kilala natin yung mga hindot na yan. Alam natin yung mga yan. Ganun pa man, tayo mga Pilipino, hindi ho tayo, naaamoy ho natin yan. Hypocrisy, madali ho maamoy yan. At the same time, lalabas din po at lalabas ang katotohanan. Dahil sabi ko nga ho sa inyo, halimbawa, isang bagay, ito. Pag sinabi ko itong puti, kahit anong pagsisinungaling mo na yan ay kulay gray, hindi magbabago ang katotohanan na ito ay kulay puti. Kahit masabihin mong, the shade is FF to ganyan, di ba? Kasi minsan, may code dyan, di ba? Babaloktutin mo ng konti, magsisinungaling ka ng konti. Hindi, yan? Dirty white, mga ganyan, di ba? O kaya naman, hindi, na yan, medyo light gray na yan. Hindi mo mababago yung facts. That facts is white. Maaring may mga mabayaran ka na mga vlogger, na mga media, o di kaya mga tao upang sabihin ito'y kulay gray o ito'y light gray. Hindi magbabago na ang fact ay yan ay puti. Kahit bagu-baguhin mo, kahit subukan mong dumihan yan, kahit ilublub mo pa yan at madumihan yan, the fact pa rin ay yan ay puti. So what do I mean? Simple lang po mga kababayan. Kahit anong kasinungalingan ng ibato ninyo, pag yan ay kasinungalingan, sabi nga along the way, lalagpak yan. Along the way, mabubuking yan. Kaya nga ang ganda ng sinabi hindi ko talaga ito makakalimutan, yung sinabi ni Attorney Paulo Panelo, na sinabi niya na, mas gusto nga namin magsalita si Madriaga Kita ninyo, nung nagsalita si Madriaga, nakapuntos ba sila? Doon sa mga tanga, nakapuntos sila. Doon sa mga bayaran nilang vlogger, nakapuntos sila. Pero doon sa talagang nag-iisip, hindi sila makapuntos. Halimbawa na nga lang po, di ba, yung painting Halimbawa na lang yung painting na yan, na kitang-kita natin na ito'y isang matinding kasinungalingan. Ito'y matinding lalabas. Kasi sinabi niya, ibinigay daw niya yung painting. Tama, mali? Di ba? Yan ang sinabi niya Ibinigay ko yung painting, yung nasa likod. Ang hindi niya alam, ewan ko kung tangay nagtuturo sa kanyang dating senador. Kasi dating senador nagtuturo daw dyan Yun yung mahilig maglabas ng mga fake witness Mga fake evidence. Mahilig maglabas yan Propagandista yan Yung dating senador na yan. Kahit anong gawin mo pong mamanipula, talaga namang mabubuking ka. Di ba? Ayan na nga, alam mo, marami. Yung kay Ombudsman, Martires, doon pa lang, tablado na sila sa logic. Di ba? Na kesyo binigyan daw si Martires ng pera, tablado na sila. So, sa lahat ng mga sinasabi nila, tablado sila. Tapos, ultimo tong painting na sinasabi niyang eto daw ay bigay niya. Abay, hindi ba niya na alam na may ibang tao ang nagbigay nun at magsasalita yun kung sakasakaling ito'y iyong ito'y iyong pagsinungaling ka? Hindi ka makakapasa. Di ba? Mapaka-imposible madadali ka dyan, Brad. Yun ang syempre, kung ikaw nga naman, tatanga-tanga ka. Talagang, ka. Sasabihin mo lahat. Kasi, alam mo, ito, nababasa ko dito Wala namang pakialam si Madriaga whether lumabas siya ng mali o di kaya mabuking siya. Wala namang pakialam si Madriaga doon Ang pakialam ni Madriaga, basta ko inutos sa kanya, sabihin niya kasi may usapan, may deal. Ang problema ko dito mga kababayan, yung bang ka-deal mo Madriaga, susunod sa inyong deal. Yan ang totoo Siya ba ay tutupad sa inyong usapan? Hindi. Kasi marami nang niloko yung animal na yan, yung dating senador na yan. Marami nang niloko yan.
Ngayon, mag-isip-isip ka. Dahil along the way, pag hindi nagtagumpay ang plano nila, good luck sa'yo. Bakit good luck? Tuloy-tuloy na makukulong ka. Tandaan mo, nagdemanda si VP Sara Duterte sa'yo. Huwag mong kakalimutan, perjury yun. Yari ka. So, madadali ka talaga. Hindi pa yun. Pwede pang yung pinangako sa'yo na ikaw ay mapapawalang sala dahil sa bagang ikaw ay magiging state witness. Hindi ka sure dyan. Hindi ka sure na ikaw ay talagang mapapawalang sala. Paano kung napalitan na? Hindi na nila kayang manipulahin o kasi remember, pwede siyang mapawalang sala through clemency, di ba? Pwede siyang ni Marcos. Paano kung hindi na umabot yung time na yun dahil ng petsa ngayon, 2026 na. 2028, siguradong BP Sara na dahil kita nyo naman doon sa survey, talaga nga namang namamayagpag pa rin. Mantakin mo kaliwat kanan na ang batikos, paninira ninyo kay VP Sara Duterte, pero lagpak pa rin. Di ba? Lagpak pa rin po yung survey o yung mga kandidatong lalaban sa kanya. No? Kahit pilit, ito. Kahit pilit, mga kababayan, kahit pilit na tinitwist ng media for optic sakes. 'Di ba? Kahit pinipilit nilang baluktutin yung survey, hindi nila mababaluktot yun, ladies and gentlemen. Dahil yan yung survey na yan. Hindi po pa po lahat yan. Paano na yung mga nakakaramdam ngayon? Kasi kayo rin naman ang sumisira sa sarili ninyo. Alam mo, isa sa sumisira sa administrasyon ni Marcos, kung iisipin ninyo to, papansinin ninyo, ang isa sumisira sa administrasyon ni Marcos ay yung kaliwat kanang krimen na nagaganap. At sigurado ko, may pa-survey sila dyan. Meron silang tinatawag na, nakalimutan ko na yung tawag dyan ayoko na lang yan kasi nung panahon na nagpupunta pa kami dyan sa pamilya ng mga bangag, isa yan sa mga sinadjust sa amin, laging magkaroon ng case study or yung bagang magkakaroon ng basta, aalamin kung ano yung problema, tapos yun ang susolusyonan. Feeling ko ginagawa nila ngayon yan. Inaalam nila, ano ba talaga ang nakakasira sa amin? Kasi isipin mo, kung ikaw yung nag-aayos ng strategy o political strategies ng gobyernong ito, isang bagay yan talagang matatanto natin. Ano yun? Yung crime, yung safety ng mamamayan. Aside from matinding korupsyon, pagmahal ng bilihin, ang isang number one yung crime. Kaya nga ngayon, kung mapapansin ninyo, iyan ang sinusubukan nilang i-resolve. Sa pamamagitan ng isang taong walang alam. Sino yon? Si John Vic. Si John Vic ang pinakataong walang alam pagdating sa crime prevention. Paano ko masasabi? Mga taga Cavite, kayo magsabi. Kayo magsabi, nung namamahala at nagahari ang mga yan sa Cavite, naayos ba ang Cavite? As a matter of fact, marami nagsasabi sa akin mga taga Cavite, tandaan nyo, ang Banateros, 3 doon taga Cavite. Marami nagsasabi sa akin dyan, na yan talaga ay takbuhan ng mga gangster pagdating sa, alam mo na, sa pinagbabawal na gamot. Diyan ang takbuhan. Marami dyan. Hindi nawala. Ang crime matindi dyan. So, therefore, yung namumuno dyan ay walang alam sa crime prevention.
Tapos, ngayon, yan ang susubukan ninyong tao para mag-resolve ng malaking problema ng gobyerno. Crime. Ito pa matindi. Sinabayan pa ng matinding kahirapan, walang trabaho. Ano sa tingin ninyo ang magiging resulta nito? Ang mga tao talaga matutulak gumawa ng mga petty crimes. Snatching, holduping, at kanya-kanyang scam. Tapos, ang paparesolbahin ninyong tao ay yung walang alam dyan. Sino? Si John Vic. Walang alam yan eh. Anong ginawa niya? O, yung mga nakahubad. Grabe. Hulihin ng mga tambay at nakahubad. Hindi mo masusolusyonan yan ng ganyan. Ang pinaka-root cause ng crime ay dalawang bagay. Kahirapan at droga. Only Tatay Digong o the former president is willing to put literally his life and his honor to finish crime. Alam mo, kampanya pa lang, sinasabi niya na yung wordings na yan. I forgot the exact wordings na sinasabi niya. Parang sinasabi niya, I'm willing to put my name, my position, my presidency at stake pag siya ang naging pangulo nun. At after niya maging pangulo, paulit-ulit niya ba sinasabi yan? Anong ibig sabihin yan? Alam mo, matagal ko nang binablog yan eh. Sinasabi ko sa inyo, noon pa, na si Pangulong Duterte, gagawin niyan ang lahat ng bagay, wala siyang pakialam whether makulong siya, mapatay siya, mamatay siya, para lang mapatigil ang krimen sa bayan na ito. Dahil alam mo, ako po, eto talaga, kung papansinin ninyo, alam nyo ko kilala nyo ko na mahilig akong pumunta ng Japan. Pero ngayon, ine-explore ko yung iba't ibang bansa. Bakit ko ine-explore? Kasi alam naman natin, Japan is really a safe country. Pero ine-explore ko yung ibang mga bansa at tinitingnan ko, bakit anong meron sila na bakit maayos sa kanila? Oo, hindi perpekto, hindi ko sinasabing perpekto, pero malayo naman, sobrang layo pagdating sa safety ng ating bansa. Di ba? Tinitingnan natin yan. Alam nyo kung bakit? Sa leader nagsisimula eh. Sabi nga ni Baste, dalawa lang ang battle cry ni Pangulong Duterte nung panahon ng kampanya. Korupsyon, tanggalin. At yung crime o yung droga ay talagang masawata. At dalawa din ang agad-agad na bumalik sa panahon ni Marcos. Yung droga at yung korupsyon. Kung maaalala ninyo 2016, I'm really a witness to this because I was really active on that time because my group and my artists were part of, not really part na official, no, it's not part. We campaigned for the President Duterte. So we know, as a matter of fact, kabisado ko na speech niya nun. Kasi sa lahat ng kampanya, nandun kami, nakikinig eh. Kabisado ko na yung speech niya. Alam ko na yung patutunguhan. Although iba-iba yung kwento niya, marami siyang kinikwento, dagdag na mga kwento, mga iba pa. Pero iisa ang tema. Droga at saka yung korupsyon. Kaya nga ako, sabi ko noon, etong tao na ito, hindi ito papalpak. Bakit? Kasi alam mo yung laman ng kanyang puso at isipan. Doon pa lang sa kampanya ni Marcos, alam mo na nawala. Ayaw nga magpadebate. Pag tinanong mo siya, sabog. Sabog yung sinasabi niya. Hindi siya. Totoo, sabog. Ano ibig sabihin? Walang direksyon. Kung anong lagi niyang sagot sa buhay? Anong lagi niyang sagot sa problema? Hulaan nyo. Eto, sigurado ako, naalala nyo pa to. Anong sagot sa problema sa droga? Unity. Unity. Anong sagot sa corruption?
Unity, unity. Yan ang battle cry niya. Sabi ko nga ang tadhana talaga, oo, sa mga naniniwala sa Diyos, ang Diyos talaga may paraan para ilabas ang tunay na kulay ng isang tao. The mere battle cry or the main battle cry of BBM is yung unity. Pero saan siya unang-unang sumablay? Sa unity. Bakit? Pagpasok niya, sabog lahat ng mga politiko. Bakit? Unang-una niyang binanatan yung kanyang vice presidente. Saan ka nakakita unity team? Na vice presidente mo, ikaw ang gumawa ng hakbang. O sasabihin na iba, hindi naman siya yung pinsan niya. Ganun pa rin yun. If you are really pushing for unity, if your hearts and minds talagang naandoon sa unity, dapat you would do everything to unite the people. Unite the politician into one goal to bring the Philippines into a, sabihin na nating, progressive country. Pero hindi Ano ginawa mo nung nanalo ka? Kumuyakoy, umupo, natulog, at nagparty. That could be figurative or literally. Yan ang ginawa mo. Ano nangyari? Yung mga tao mo, mga politiko mo na nasa ilalim mo, at lalong-lalo na yung pinsan mo, ano ang unang ginawa? Sinabog, ginulo ang mga politician, ginulo etong ating Vice President. Doon pa lang, sabi ko nga, kung may naniniwala ka sa Diyos, may paraan ng Diyos ilabas ang tunay na kulay ng tao. Sabi nga nila, di ba? Eto, napaka-importante itong maunawaan natin. Kahit sa mga relationship ninyo, sa pamilya ninyo, sa kamag-anak ninyo, sa kaibigan ninyo, napaka-importante nito. Ang problema o ang mga trial sa buhay ay hindi yan sumisira sa atin. Ang trial at problema sa buhay, yan ang naglalabas ng tunay na sino tayo. Ulitin ko, ang trial at mga pagsubok, pagbagsak, hindi yan para siraan tayo. Yan ay para ilabas ang tunay nating kulay, para bagang ginto. Ang apoy, kung ikaw ay ginto, confident ka kahit pumunta ka sa apoy. Bakit? Wala akong pakialam. Baka nga hindi pa ako matunaw kung mahina yung apoy. Pero kung sobrang lakas yung apoy, magme-melt lang ako. Marirefine pa nga ako. Diba? Ganon yung ginto. Pero kung ikaw ay talaga ay tanso, sure, pag dumaan ka sa apoy, tanso ang lalabas sa'yo. Kung ikaw ay japex o peke. Ngayon, ganyan ang nangyayari. Kitang-kita ninyo. Kaya, tuloy na tuloy ang pag-angat ni VP Sara Duterte. Etong recent, di ba, kung makaalala ninyo, may mga nilalabas tayo doon sa numero na survey, nangunguna si Vice President pa rin. Ngayon, Okta Research naman, nangunguna pa rin siya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
nabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit